Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, good morning, Jesus. Good morning, good morning, Jesus.
Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya ako'y naglilingkod sa'yo. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya ako'y maglilingkod sa'yo. Good morning, Jesus! Ayan, naka-chocolate. Oo, kaya sugar para hyper. Magang-maga at Monday na Monday, kaya kailangan energetic. Oo, kasi maraming gagawin ng Diyos sa atin sa maghapon na to. Kayo po ba ay ready ng lahat? Thank you, Lord. Okay, tayo po'y mananalangin. Lord, maraming salamat sa masarap na pagtulog, maagang paggising, malakas na pangangatawan, sa magandang araw, Lord. Maraming salamat sa kapayapaan, sa kagalakan. Maraming salamat, Lord, sa provision at pag-iingat nyo nitong nakaraang linggo. Salamat, Lord, higit sa lahat sa presensya niyo po sa buhay namin. At Lord, muli po sa umagang ito, lahat po kami ay makikinig sa inyo, mangusap po kayo, Lord. Kayo po ang magturo sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Kahapon ay tapos na yung CSM quarterly fellowship nila.
Rhythms of Love. Nag-enjoy kami kahapon. Oo. Nag-enjoy kami kahapon kasi yung Rhythms of Love nila, parang hinarana nila si Lord. Ang gagaling na nung ating mga kabataan. Si Esa, tsaka si Eunice, ang galing. Kahapon, nakakatuwa sila kahapon. So, parang first ba nila yon? First nila ulit, no, na quarterly fellowship na face-to-face. And tapos, masarap din ang kanilang food. Kahapon. Yan. Thank you, Lord, sa lahat ng may mga dun may mga stage mothers. Oo, nandun kahapon. And Father, nagkagulatan pa, andito kayo. Pero lumabas naman yung iba. Si Arnold ang pinakabatang nandun. Si SM pa rin naman daw yun kasi Comfy Seniors Ministry. Di ba, Nod, nakaka-enjoy kahapon. Ang gagaling nung mga, pati mga banda natin. Gagaling. Sample ng alin? Ako talaga magsasample. Ayan, thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week. Philippians 4:7 tayo ngayon. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Philippians 4:7. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, Philippians 4:7. Announcement muna po tayo bago tayo magsimula. Sa March 20, yun natin yung date. 22 ba? Saturday? 23. Sa March 23 po ay LSS sa Bicol outreach natin. Kasi marami daw po ang mga nagtatanong sa ating mga kapatiran na bakit daw po wala na tayo ngayong yung mission outreach, yung mga ganon, wala na daw tayong appeal sa mga kapatiran. Kasi hinahanap pala nila yung dati na parts sila, di ba meron doon, others, di ba? Worship center, mission, ganto. So, ngayon, ibabalik natin yon kasi yung pagka merong mga ganon, nagiging part sila, so nabe-bless din sila. Oo. So sa March 23 po, tayo ay magkakaroon ng, wag po kayong mag-alala, sa buong taon na to, hindi kayo mababakante. Kasi madami tayong mga projects this year. So unahin muna po natin ang ating Bicol Outreach sa March 23. Okay? Yung pong ating mga kapatiran doon ay hindi naman po medyo ganun pang pinagpala. So, ang mangyayari po, tayo talaga ang magsusupport dito sa outreach na ito. So, kayo po ay welcome at inaanyayahan to be a part of this Life in the Spirit seminar sa ating Bicol Outreach. At pag nakapag-LSS na po doon, mga kapatid, at dumami na yung ating mga prayer meetings, magkakaroon na rin po tayo ng isang branch doon. So, ngayon, LSS po muna ang umpisa, March 23. Ilagay nyo lang po, pagka Sunday o sa prayer meeting po ninyo. Sa sobre natin, may nakalagay doon na others. Tama ba? May mission ba nakalagay dyan? Others lang. So, dun sa others po, ilagay nyo for Bicol LSS. Yan, or for Bicol Outreach. Ilagay nyo lang po yan, mga kapatid. Kung hindi man po kayo makasama, ay maging supporter po kayo, part. Ilalagay nyo lang po, alam nyo po ba na every centavo na iyong bibigay dyan ay merong kaluluwang katumbas yan.
At ang katumbas na kaluluwa dyan, ihigit pa sa lahat ng kayamanan, ang sabi ng salita ng Diyos. So ilagay nyo po, kung gusto naman pong mag-Gcash kayo, pwede rin naman po, ilagay nyo lang din po doon sa mga kapatid. Ano po ulit ha? Ako po yung nahihirapan sa gini-Gcash nyo po kapag wala po kayong message. Opo. Kasi po, minsan, friends po tayo sa Facebook or sa Messenger, pero hindi ko po alam ang number nyo. Kaya kapag ka po Gcash po, ang lumalabas ay number nyo lang po. Kung wala kayo sa contact ko po, hindi po malalabas yung name nyo doon. Number nyo lang ang nakalabas. So kung kayo po yung magpapadala ng tithes, pwede nyo pong salamat sa mga kapatiran natin na naglalagay talaga message. Sasabihin lang niya, tithes, tas pangalan nyo po. Para po hindi mahirap pagka po sa recording, ha mga kapatid. So, ganun din po ang gawin natin dito sa ating mission outreach na ito. Ilagay nyo lang din po kung kayo po ay mag-Gcash, ilagay nyo lang for Bicol Outreach. Kung ayaw nyo pong ilagay ang name nyo, okay na po yan, basta may nakalagay. Yung iba kasi ayaw ipaalam. Okay lang po yun, basta ilagay nyo lang po kung para saan. Yan, para hindi po nagkakahalo-halo mga kapatid. Tapos minsan kasi sa recording, ay bakit hindi naka-record? Ang mangyayari po noon, mapupunta siya sa anonymous. 'Di ba? Anonymous. Various. Kasi papasok pa rin siya pero wala po siyang pangalan. Ganun po mangyayari doon. Ha? Okay. Thank you, Lord. Be apart, mga kapatid. Tapos, sa mga susunod pang mga panahon, ay makakatanggap tayo ng mga magagandang balita, kaya pagpapala yun sa atin. Okay, thank you, Lord. Batiin muna natin yung ating mga kapatiran. Nakita ko si Sister Elisa Orap. Oo, nanonood. Hello sa, ano ba ngayon sa Amerika? Good evening kay Pastor Lito at kay Sister Lisa Orap. Eldest brother ko po, 95 years po, nung nag-appear. Nag-appear. Saan po, Brother June? Saan po nag-appear, Brother June? Ay, hello din kay Sister Sonia. Sister Sonia James. Oh, thank you, Lord. Sister Sonia, kasama ka namin palagi. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na ang aga-aga, thank you Lord mga kapatid. Alam nyo, nakakatuwa yung mga kapatiran natin na naging parte na ng araw nila ang GMJ. Na kulang siya kapag hindi po sila nakakapanood. Oo, sa Laiya nga, naka-speaker daw sila. Sa Talim din, ganon? Hello po sa mga taga-Talim. Oo nga nag-anniversary. Hindi nakapunta kasi kami may kasal po sa Kalatagan. Hello, Doc. Good morning. Ayan. Mag-anniversary na ulit ang ating GMJ. Ngayong March. Pang-ilang taon na? 4th year anniversary ng GMJ. Yan. Nag-start pala tayo 2020. So 2020 yung pandemic. Nakaka-4 na taon na pala tayo, mga kapatid. Oo, yes. Thank you, Lord. Ano yan? Magse-celebrate tayo. Kasi may ire-record tayo. Oo, this time, di ba meron tayo dyan yung sa basketball court lang? Yung drone shot. Ngayon gagawin natin sa labas. Oo, kasama kayong lahat. Kung makakapunta kayo. Oo, hindi. Dapat kasama lahat. Kasi lahat ng workers yun kasama. Parang maganda yung pumunta tayo sa Manila Bay, no? Yung umagang-umaga, tapos kukunan ka kasama nung sunrise. Wag sa Dolomite.
Maganda doon. Sige, tama. Abot pa yan. Be positive. Abot yan. Ay, naku, nawala ako. Abot yan. Okay, thank you, Lord. Kamusta naman kayo, mga kapatid? Maliliit daw kasi masyado yung mga chocolates. Ang bilis sumupa nung nung effect nung yung effect nung chocolate. Maliit daw. Oo nga, good for lang pala 10 minutes. Paano yan? Isang oras tayo, mga kapatid. Pambihira. Isang subo lang. Pero masarap, no? Na-hyper na naman kayo, no? Tita Feli, good morning. Ba naman, Sister Feli Hernandez? Ninang daw, sabi ni Arnold. Musta na beauty mo? Beauty pa din, Tita Fel. Thank you, Lord. Ayan. Oh, glory to God, ang aga-aga ng mga kapatid natin. Sige, tayo po'y mag-uumpisa na, mga kapatid. So, pagpapatuloy po nung ating Colossians 3, yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Nung unang linggo natin, ano yon? Ang unang week na pinag-aralan natin, 1 to 11. Ano po yun? The requirements of the new life. The demands, hindi ba? Oo, kasi may bagong buhay tayong lahat. Thank you, Lord, may bagong buhay tayo. Pero may requirements yon. Napag-aralan natin yon. Sumunod na linggo, dahil may bagong buhay tayo, ito ay may bagong kasuotan. The clothing of the new life. Buti na lang sa akin bumagsak. The clothing of the new life. So dahil bago na yung ating buhay ngayon, kailangan nang hubarin yung mga kasamang ugali, mga di ka nais-nais, maduming kasuotan ng lumang buhay, kailangan pong hubarin na. At pag hinubad yan, kailangan may suotin ka na bagong kasuotan. Kasi nga, bagong buhay. Diba? Para kang isang madungis na tao na pinaliguan. Tapos pag pinaliguan ka na, kailangan, ang isusuot mo, syempre hindi yung maduming damit na hinubad mo. Ang isusuot mo ay bagong damit na. So napag-aralan natin yung mga bagong kasuotan ng ating bagong buhay. Ngayon naman pong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang puso ng bagong buhay. The heart of the new life. Kukunin natin yan sa chapter 3 pa rin ng Colossians, verses 15 to 17. The peace that Christ gives is to guide you in the decisions you make. For it is to this peace that God has called you together in the one body, and be thankful, ang sabi rito. Christ's message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct one another with all wisdom. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your hearts. Everything you do or say then should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through Him to God the Father. Yan. Ang ating pong citizenship in Christ entails responsibilities. Ang isa sa responsibilidad po ng bagong buhay na meron po tayo is that we should live differently. Kaya nga po, napapansin ka na ng mga tao, nakikita na nila si Kristo sa'yo, kasi namumuhay ka na ng iba kesa sa karamihan. At yan po ay mandate sa lahat po ng mga tao na tumanggap kay Kristo. We should live differently. And we are expected and we are also commanded, mga kapatid, to live a life reflecting Christ.
Kasi dati, ang pamumuhay natin, parang magkaaway tayo ng Diyos sa pamumuhay natin. Pero ngayon, kakampi mo na ang Diyos, ine-expect po tayo ng lahat ng tao, maski ng Diyos, na we should live a life reflecting the life of Christ. Yan. Ngayon, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, dito sa passage na to, 3 nga napapaloob dito, mga kapatid kung kayo po ay matamang nakinig, ang unang-una, a heart that is ruled by the peace of Christ. Pangalawa, a heart that is rich with the Word of God. At ang pangatlo, a heart that will do all in the name of Christ. Gandang pag-usapan yan. 3 bagay, mga kapatid, ang napapaloob dyan. Ngayon po, ang isang bagong buhay, kapag ito'y nag-enter sa mundo, a new heart enters the world also. Di ba nga, ang buhay nasa puso. Okay? Kapag ka may ipinanganak sa mundo, ibig sabihin nun, meron ding isang puso na nadagdag sa mundo. Kasi there is no life apart from the heart. Wala. Kaya nga, yan ang pinaki-iingatan natin Kasi kapag puso natin nagka-problema, pwedeng mawala tayo. Kasi a new life necessitates a new heart. Kasi walang mabubuhay ng walang puso. Ganon din po sa isang mananampalataya ni Kristo. Ang isang mananampalataya ay nakatanggap na may bagong buhay, ay nakatanggap ng bagong puso. At ano itong una nga na to? A heart that is ruled by the peace of Christ. Pag-usapan natin itong peace na to, mga kapatid. No, doon po ka dito. Sabi rito, he is to let the peace of Christ rule in his life. Ibig sabihin, in all things. Maski dun sa mga differences na na meron tayo, kailangan nagro-rule dito ang peace of Christ. Napansin nyo ba? Yung peace of Christ ang nakalagay. O sa iba, peace of God. Hindi siya peace with God, kundi peace of God or peace of Christ. Yung kasing peace with God, natanggap po natin yon the moment we are saved, nung salvation. Kasi dati po, kaaway natin ng Diyos Di ba, yung pamumuhay natin, taliwas lahat sa mga sinasabi niya. Pero, nung tayo po ay iniligtas niya sa kasalanan, nagkaroon po tayo ng peace with God. Natanggap natin yon nung salvation. Ito naman pong peace of God or peace of Christ na pinag-uusapan po natin dito is the Greek word eirene, which means to be bound, to be joined, and weaved together. At ito pong peace with God na to is an ongoing peace. Nare-receive mo siya moment by moment. Kailan ito? The moment na tinanggap mo na si Kristo ang nag-guide sa'yo, nag-strengthen sa'yo, nagpo-provide sa'yo, nag-encourage sa'yo, nagdi-deliver sa'yo, nagsusustain sa'yo, nagbibigay ng buhay sa'yo at nagro-rule sa'yo. Every time na ina-acknowledge mo na si Kristo ang kadahilanan ng lahat ng mga nabanggit ko, na experience natin itong kapayapaan na to. So ang pinaka-critical point dito na kailangan po nating i-take note is that this peace is the peace of Christ. And He alone possesses it. Kaya ang nakaka-experience lamang po ng kapayapaan na to ay yun lamang tumanggap kay Kristo. At ang kapayapaan na to ay itong klaseng peace na to. Ayan. Nakaano ba si Arnold? Ayan. Sayahan natin, Nod. Yan. The peace that I give to you is the peace that passes all my understanding. The peace that I give to you, the world cannot give. My peace, says the Lord,
is to see you loving one another. The peace that I give to you, the world cannot give. Peace that I give to you is the peace that passes all my understanding. The peace that I give to you, the world cannot give. My peace, says the Lord, is to see you loving one another. The peace that I give to you, the world cannot give. The world cannot give that kind of peace. Kasi si Kristo lamang po ang meron nito. So ang nakakatanggap lamang nito ay lahat ng tumanggap at na kay Kristo. So, meron pong tatlong significant things na pinopoint itong peace of Christ na pinag-uusapan natin. Unang-una, ang choice po is up to the believer. Ang believer po does not automatically experience the peace of Christ. He is supposed to, but he may not. Diba? Supposed to be, pag nakay Lord ka na, meron ka na nito. Pero, pwede ring wala. Kasi nga, nakadepende siya sa atin. Tatanggapin mo ba siya? O gusto mo ba siyang manatili sa'yo? Nasa sa iyo po yun, mga kapatid. But, this is a command. Ito po ay isang commandment na maghari, to rule. Ano ang command dito? Let it rule, ang sabi. And every command demands obedience. Lahat ng utos nagdidemand ng pagsunod. Kaya nga utos eh. Kasi dapat sundin. So, kung hindi mo susundin, supposed to be may peace ka na. Meron ka nitong kapayapaan ito. But you may not because you opted not to. Alam niyo yun? Ikaw ang pipili, mga kapatid. Nitong ano na to, it's a choice. Okay? The word rule, kasi ang command dito is, let it rule in your heart. The word rule ay Kadyo, paano ang basa dito? B-R-A-B-E-U-E-T-O. Literal lang pagbasa eh. Literal lang pagbasa ng Greek. Hindi mo alam. Paano ba pagbigkas nito sa Griego? Literal. Sa literal. Literal? Literal kasi ang pagbasa ng Greek. Literal. Brabioto. Literal talaga. Brabioto. Parang Italian to. Brabioto. O, tama yun. Hindi, ang Greek, brabioto. Di ba? Maganon sila eh. It means to be or to act as an umpire. Kaya ang sabi doon, if you let the peace of Christ rule in your heart, ito ang magiging umpire. When you say umpire, ito ay, Beb, wait. Nag-dismiss ang kami dalawa na yan. Sabi ko naman talaga. Oo nga. Babrioto. As ang It umpire. serves as an umpire. Saan may umpire? Sa mga laro. Sa mga laro. Games of Sa iba, hindi umpire ang tawag dito, kung hindi referee. Yes. 'Di ba? It serves as an umpire. Itong piece na ito yung gaganon sa'yo. Kaya minsan, kapag meron kang nasabi or nagawa, na kahit nasabihin mo sa sarili mo, kaya ako lang naman nagawa yun dahil ganon. Na kahit na anong paliwanag mo sa sarili mo, meron kang nararamdaman na mali. Guilt, yeah. Oo, yun na ngayon yung umpire. Kasi nawala yung kapayapaan mo eh. So, itong peace na meron tayo ay nagsaserve siya as an umpire. Pero lahat ba ng umpire sinusunod? Hindi, di ba? Inaaway pa nga eh. Oo, tama. May mga umpire nga, inaaway pa eh. Ganon din naman tayo sa Holy Spirit eh. Di ba? Nag-a-umpire din sa atin yan. Tapos yung kapayapaan na yan, nagsiserve din yan as an umpire. Halimbawa, merong binigay na word sa'yo si Lord. Kaso, yung gusto mong gawin, taliwas doon sa word na yon. Subukan mong gawin pa rin yung gusto mo. Yari. Ang mangyayari sa'yo, di ka mapakali. Nawawala yung kapayapaan na dati meron ka. Bakit? Kasi pinituhan ka na
Hindi ka pa rin umistop. Nagdire-diretso ka pa din. Kaya nawawala yung kapayapaan. Hindi mo sinunod yung umpire na yun. So, peace is to be the umpire. It is the deciding factor in all circumstances and situations in life. Kaya alam nyo, minsan madali lang namang malaman kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos o wala. Oo. Nawawala yung peace mo. Pagka wala kang kapayapaan, walang tranquility, walang calmness, ano ang itsura ng mukhang walang tranquility and calmness? Walang serenity. Nakasimangot, malungkot, hindi ba? Pumapangit. Oo, pumapangit. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Ano nasabi mo nung tinignan mo yung katabi mo? Ang ganda-ganda, oh, di ba? Oh, may kapayapaan. So, kaya nga sabi kanina, hindi lahat ng umpire sinusunod. Kaya ang command sa atin dito sa Colossians 3, let it rule. Hayaan mo na manguna sa'yo at ano yung rule sa Tagalog? Maghari sa'yo ang kapayapaan ng Diyos. The believer must make a choice. Siya ang magde-decide whether he will let the peace of Christ rule or not in his life. Oh, may kanta tayo dyan. Let the peace of Christ rule in your heart. Parang mawawalan ako ng peace sa taas niyan. Let the peace of Christ rule in your heart. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name Of the Lord. Biro mo, yung kantang yan pala is Colossians 3:15-17 kasi meron niyang pinakahuli. Giving thanks. Giving thanks to God through Christ our Lord. Giving thanks. It's giving thanks. Giving. Hindi siya give Him thanks. Giving thanks. To God through Christ our Lord. Kasi yun ang ating response. Oo. Ang ating choice is to let the peace of Christ rule in your hearts. Ang ating pinaka-response is giving thanks. Oo. Biro mo no yung awitin pa lang yan, sinakop niya yung lahat ng tatlo na pag-uusapan natin sa umaga na ito. So, the scripture commands it, pero the believer has to be willing to let the umpire of peace rule. Kasi pwede mo siyang tanggihan eh. Kahit pituhan ka ng pituhan ng umpire, kung gusto mong ituloy ang ginagawa mo, kaya mo eh. So, dapat ang isang Kristiyano na gustong maghari sa puso niya ang kapayapaan ng Diyos must be willing to lay aside kung ano man yung mga differences niya yan or mga dapat mong i-give up, you must be willing, mga kapatid, to give it up or to lay aside. Tapos, hahayaan mo ang Diyos ang mag-handle ng lahat ng yan sa buhay mo through that peace na magro-rule dapat sa iyong puso. Dami tayong mga scriptures regarding the peace. John 14:27, peace I live with you. My peace I give you. May kanta to, no? I do not give you as the world gives. Ayun kinanta natin kanina. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Okay? Ephesians 2:14, for He Himself is our peace. Inisip ko ano kanta dyan eh. Who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Okay? So yun po mga kapatid. Pangalawa, so una yun ha, mga kapatid na hindi po tayo automatically na meron ito. We have to let it rule. Pangalawa, the reason why believers are to let the peace of Christ rule in their heart ay sinabi rin po dito sa binasa nating passages.
Ang sabi rito, let it rule in your heart because we are members of one body. Tayo pong lahat, before our conversion, isa po sa mga reason bakit po we have a hard time getting along with other people at pati na rin sa Diyos or pati na rin sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, is because we are out of alignment with God. Before our conversion. Kasi nga may enmity between you and the Lord. Merong namamagitang enmity kasi is deep-seated hatred Kaya nga ang buhay natin noon, akin to. Akong maghahari nito. Ganyan tayo before our conversion. Kaya mahirap din tayong makisama sa mga ibang tao. Minsan nga kasama natin sa bahay, nahihirapang di ba Kuya Ernie? Hirap na hirap sila sa bahay mo na si Arnold naman, kasi nandiyan siya Present always. Maski nga yung mga tao sa bahay natin, nahihirapan. Mga mahal mo na sa buhay yun. Hirap na hirap silang makasama ka. Hindi naman, tumingin na nga ako sa iba Makasama ka, Minister Ali. Iba naman no? Hindi, totoo yan, mga kapatid. Di ba, minsan kapatid mo mismo sasabihin, nako, ate ko, ang hirap pakisamahan yan. Before our conversion, hanggang ngayon ba sinasabihan ka pa rin na mahirap kang kasama sa bahay? Yung mga asawa, di ba? Mga asawa, ngayon ba sinasabihan ka ng asawa mong hirap mong kasama, Doon ka na sa comfy. Wala akong binabanggit. Diba? Talaga naman po, before our conversion, yan po ang isang reason kung bakit mahirap tayong pakisamahan because wala pa tayong peace with the Lord and wala pa tayong peace of the Lord. Wala pa tayong ganun eh. Hindi pa natin alam yan. So, we need to be in alignment with the Lord. And then you will be in alignment also with other people. Hanggat hindi kayo nagbabati ng Diyos, hindi mo pwedeng maging kabate ang kapwa mo. I therefore conclude na kapag hindi mo pa rin kabate hanggang ngayon ang kapwa mo, hindi pa rin kayo bati ng Diyos. Kasi kung meron kang peace with God, dapat meron ka ng peace with other people. Naku mga kapatid, magandang ano sa atin yan. Pang-evaluate natin. Baka mamaya akala natin meron tayo nito. Ibang peace pala ito. Baka mamaya ang meron tayo is the peace of the world. That is subject to mga circumstances. Sa mundo, pagka may kapayapaan, pagka everything is going well. Oo. Kakaiba po ang peace na pinag-uusapan natin dito. That's why it surpasses all understanding. Kasi dapat natataranta ka na, nakaupo ka pa. Diba? Dapat, malungkot na malungkot ka na kasi sinabihan ka ng may cancer, pero nakangiti ka pa rin. Yun yung pinag-uusapan natin kapayapaan dito. That is why it surpasses all understanding. Kasi sa sariling, nung nagkasunog, binlag nyo, di ba? Tuwan-tuwa kayo. Dapat natataranta na, hindi ba? So, Yes. may internet po tayo. Hindi po tayo naglalag. Ako lang ang nano. Akala nila na wala ako. No? So, Yun. oo. Payapa. Nawawalan ako ng peace? Ano ba yung sinasabi Hindi, ko kalmado huli? tayo sa lahat ng mga... Ayun, oo. Sa mundo, ang definition ng peace is the absence of trouble. Kaya ka magkakaroon ng kapayapaan. Sa Christian world, mga kapatid, the definition of peace is the calmness in the midst of troubles. Hindi mo kailangang mawala muna yung mga troubles mo sa buhay bago ka magkaroon ng kapayapaan. Ang pinag-uusapan nating peace ngayon, sa kalagitnaan ng nagkakagulo ang lahat ng mga tao sa paligid mo, ikaw ay kalmado pa rin.
Oo. Kaya nga hindi yan, kaya nga sabi nung kanta natin, the world cannot give and the world cannot see kasi wala siyang ganito. Okay? Ngayon, bakit napunta na tayo ay kinommand to let this peace rule in our heart because we are members of one body. Ba't napasok yun? Bakit tayo in-exhort? Why is this exhortation given sa atin na kapag kailangan meron tayong peace of God because we are members of one body? Alam niyo kung bakit? Madalas din po kasing mangyari na sa gitna ng church ay merong mga tao that will arise that are divisive. Oo. Alam niyo kung anong tawag sa kanila? Troublemakers. Meron pa rin po, meron po yan. Sabi, akala ko ba wala na? Akala ko rin po eh. Akala nyo lang yun. Pero sa church, kaya nga may exhortation na ganito, dahil noong una pa, meron talaga, even in the church, na darating that are divisive. Naalala ko yung one time na morning devotion ni Pastor JB, na yung mga taong nagiging source ng pagkakabahabahagi ng mga magkakapatiran, alam niyo po ba na iyan ay kasama sa 7 things that the Lord hates and cannot tolerate? Isa po yan. Oo. Ang isang tao that causes division among brethren. Naku, ayaw na ayaw po ng Diyos yan, mga kapatid. So alam niya na may darating na ganyan at meron. Merong mga tao sa church that are critical, judgmental. Ito yung mga taong murmurers and grumblers. Kaya ang dami nilang say. Meron po ba kayong yung kilalang taong na ganito? May ministry siya. Wala niyan sa church. Ay, hindi, meron. Kasi in-exhort nga tayo eh. That's why this is given. May ministry daw sarili yon. Dapat ministry. Yan. Meron talaga. Kaya po, ang sabi rito, let it rule in your heart. Kasi meron mang mga tao na meron mang mga tao na lumabas na ganito sa church that are divisive, murmurers, grumblers, troublemakers, gossipers. Yan. Martyrs. Bago yun Oo nga, Kasi nga naman, the gossipers are the martyrs. Meron po talaga sa church ng ganyan, mga kapatid. Kaya po, ibinigay ito. Meron man sayong magbulong na mga martyrs. Kailangan, yung peace na yon ang mag-rule sa heart mo. Kasi kahit anong ibulong sa'yo niyan at sabihin, kapag ka ang nagahari sa puso mo ay kapayapaan ng Diyos, para lang niyang narinig mo rito, tas nilabas mo lang doon. Antidote. Ang pinakamaganda, kapag ka ang peace of Christ ay nagahari na sa puso mo, pag may martyrs, sasabihin mo, talk to the hand. Talk to my hand. Talk to the hand. Parang, ito kausapin mo, wag ako. Kamay ko kausapin mo, wag ako. Ibig sabihin, ayaw ko. Ano yun, babe? Nauso dati yun. Talk to the hand. Pag ayaw mo kausapin, di ba? Talk to the hand. Ganon. So, yun, mga kapatid. Kung hindi nagahari ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo, naku, meron lamang binulong sa'yo, susugurin mo na si Arnold. Ako naman. Ako naman ngayon. Ikaw naman, sanay ka na naman eh. Katapos na kay Brother Ed. Kasi kayong dalawa yung nangingintabi. Da nasa harapan ko, subukan mo paupuin si Pastor Simple dito. Ayan, di ba? So, kailangan nagahari. Kung hindi, pag dumating itong mga tao na to, hala, mang-aaway ka talaga. Damay ka na. Kung hindi ka man mang-away, lalabas ka, tatayo ka sa upuan na yon nang nakakunot-noo ka na. Dahil doon sa mga narinig mo, doon sa mga martyrs. Totoo yun. Mawawala ang kapayapaan mo. So let it rule, ang sabi rito, mga kapatid.
Kailangan po natin marinig ito na let the peace of Christ rule in your heart. Okay? Pangatlo, ito na ngayon yung response natin. So, meron na tayo nito. Tapos yung kapayapaan na to, ibinigay sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Ano ngayon ang appropriate response ng lahat ng mga believers na pinagkalooban nito? Na hindi ipinagkaloob sa mundo, sa lahat lamang ng mga na kay Kristo. Kapag ka ikaw ay merong isang bagay na wala yung iba, ano ang reaksyon mo? Sabihin mo, wala ka nito. Ganun ba? Ano? Halimbawa, binigyan ka ng isang bagay. Ang isang bagay na wala ang lahat, unique yun. Special yun. Kasi kung pangkaraniwan lang siya, lahat meron. Di ba? Pero kung hindi lahat meron nun, ibig sabihin special yun. Kasi wow, ako lang meron ito. Special to. Oo. Pag ang isang bagay ibinigay sa'yo, alam mong special, tinitreasure mo to. Hindi mo siya nilalagay lang dyan basta-basta. Kasi mahalaga eh. Kasi nga, special siya. So itong peace of Christ na ito, special ito. Hindi ito binibigay sa lahat ng tao. Ibinibigay lamang to sa lahat ng mga nakaugnay kay Kristo. Ang nararapat lamang na response dito is thankfulness. Magpasalamat. Oo, kaya yung kanta natin kanina, giving thanks is the right response of everyone na naka-receive nitong peace of Christ na to. Be thankful. Kailan ba tayo nagpasalamat dahil may kapayapaan tayo? Bihira. Bihira, mga kapatid. Pero ang pinaka-right response pala, dahil meron ka niyan, is thankfulness. Hindi ba, mga kapatid, sa mga Kristiyano na namamatayan na ngayon? Natuwa ako doon sa sharing ni Sister Taling. Oo. Sila pala ay 47 years ng kasal ni Tatay Perting. Pero pag tinignan mo si Sister Taling, 47. You know why? Ikinasal pala sila, 14 years old lang si Sister Taling. 17 years old lang si Brother Perting. Kaya 47 years. At sa 47 years na kasal nilang yon, hindi sila naghihiwalay. Maski nga raw sa palengke, nakasunod si Tatay Perting sa kanya habang namamalengke si Sister Taling. Pero, di ba pagka ganon, sige, isipin nyo yun. Pagka ikaw yung nasa lugar ni Sister Taling, 47 years kayong magkasama, tapos di man kayo naghihiwalay. Tapos sabi niya, bibihira lang daw yan mag-away. Kaya nga rin, sabi niya, yung mga anak ko hindi rin pala away. Kasi parang yun ang nakita nila doon sa tatay nila eh. Tapos biglang nawala. Pero alam mo, nung dumating kami, sabi ni Sister Taling, ay wala na akong maiyak. Sabi niya, gusto ko nga umiyak ngayon eh, sabi niya. Gusto ko nga umiyak ngayon eh, pero wala na po akong maiyak. Sabi niya ganon. So, hindi lang yun dahil sa hindi siya naiyak. Pag tinignan niyo yung mukha niya, may peace. Oo, masakit yun. Walang kasing sakit yun. Asawa mo eh, tas 47 years. Sige. Pero, hindi mo makita sa mukha. Ito yung sinasabi na kapayapaan na wala ang mundo. Maski nga yung mga patay natin ngayon, pag tinignan mo, namatay ng nakikristo, iba yung itsura. Di ba? Ano yung laging sinasabi natin? Parang natutulog lang. Tsaka bumata nga. Oo nga, no? Nung namatay, parang bumalik dun sa dating nila, kabataan. Di ba, no, mga kapatid? Oo. So, ipagpasalamat natin yun, mga kapatid, kasi hindi lahat meron po nun. Okay. Ngayon, pag-usapan na natin yung pangalawa na puso na meron tayo. So, tandaan po natin, this new life required a new heart. Ang unang heart, a heart that is ruled by the peace of Christ. Pangalawa naman, this is a heart that is rich with the Word of God. Kailangan ang puso natin ay mayaman sa salita ng Diyos. Okay?
Papaano yayaman ang puso ng isang tao sa salita ng Diyos? Ginagawa niya, that is one. Hayaan mong mamahay sa puso mo. Oo. Let it dwell. Dun sa una, let it rule. Yung peace. Dito naman, let the word of God dwell in your heart. Pag sinabi mong dwell, mga kapatid, dwell, manahan, manirahan. Okay, meron 3 significant points again. Dito sa kanina may 3 significant points tayo regarding that peace that should rule the heart of every believer. Ito namang susunod natin na ang salita ng Diyos ang mananahan, meron din tayong 3 significant points dito tungkol sa salita ng Diyos. Again, number 1, the choice again is up to the believer. The Word of God does not naturally dwell within the believer's heart. Hindi siya automatic ulit na naninirahan dyan. The word dwell dito ay enoiketo, which means to be at home or to make a home, to abide or dwell within. Ang ibig sabihin po nito, ang mananampalataya must make room within his heart for the word of Christ. Make room. When you say make room, ibig sabihin ng make room, meron ng nakalagay doon. When you say make room, magtabi ka, magtanggal ka to make room. Make a way. Pag sinabi mo kasing make a way, barado. Meron na dung nakalagay. So pag sinabing make a way, tatanggalin mo yon to make a way. Gagawin mo. So action na naman ito. To make a way. Dito sabi to, make a room sa puso mo for the word of Christ. Kasi alam nyo, sobrang daming laman ng puso ng tao. Kaya kailangan nating magtanggal to make room for Christ. Kasi actually, every heart ay merong space na nakalaan kay Kristo. Kaya lang, pag hindi natin tinatanggap si Lord, temporarily, merong ibang naninirahan dyan. May nag-i-squat dyan. Kasi hindi mo pa pinapasok yung supposed to being mag-occupy nung space na yun sa heart mo. So may mga squatters dyan. Ano yung mga squatters na yan? Kayamanan. Di ba? Kalayawan. Trabaho, pamilya, Maraming nag-i-squat dyan, dun sa lugar na yan na para kay Lord. You have to make room. Tanggalin mo, linisin mo ulit. Ngayon, nalinis mo na. May isa ka pang gagawin. Papasukin mo si Kristo. Kasi hanggat hindi mo siya pinapapasok, hindi naman po, hindi gate crosser ang Diyos. Kailangan mo siyang i-invite. Kailangan mo siyang, pasok po Lord, kasi nakaready na po yung tirahan mo. Kailangan mo siyang papasukin. So, let Christ enter your heart so that He can make a home in your heart. Kailangan mo po siyang papasukin, mga kapatid. How? Ang isang tao ay kailangang maglinis. Tanggalin mo ang lahat ng mga old furnishings mo. Sa bahay mo, sa puso mo, para makapag-settle down doon ang salita ng Diyos. Ngayon, pag ang salita ng Diyos, pinapasok mo na si Kristo sa buhay mo, sa puso mo. Pag nagustuhan niyan, yung accommodation sa puso mo, kaparehas yan ng mga kamag-anak natin. Oo, na pumapasok sa mga bahay natin. Di ba? Kapag nagustuhan nila ang accommodation sa bahay mo, hindi na aalis. Pansamantagal.
Oo. Ganon din po, kapag pinapasok mo ang Diyos sa puso mo at maganda yung accommodation na ibinigay mo sa Kanya, hindi na aalis. Ngayon, yun na ang gagawin niyang permanent residency niya. Pag nagustuhan niya yung accommodation mo, baka naman ang dumi-dumi, mabaho. 'Di ba? Sabi nga ni Marcel Soriano, ayoko ng putik, ayoko ng mabaho. Walang relate. Oo. So, kahit sino po, walang tatagal sa mabahong lugar. Wala. Pinaparusahan mo na lang ang sarili mo kapag naaamoy mo ng mabaho, tas ayaw mo pang umalis doon. Ang lahat ay ayaw manatili sa isang mabahong lugar. So kapag maganda ang accommodation natin sa Word of God, ibig sabihin, ipinamumuhay natin, minamahal natin, pinag-aaralan natin, wini-welcome natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, magandang pagtanggap natin. Magandang accommodation natin. At kapag ang Diyos ang tumira sa puso mo, naku mga kapatid, para kang nakakuha ng nun. Treasure. Pagka nakatira sa iyo ang Diyos, wala ka nang gagastusin. Babayaran niya na lahat. Ipoprovide niya na ang lahat-lahat. Kaya gagawin mo ngayon ng lahat para wag siyang umalis. 'Di ba? Para maging, pati kuryente mo, sasagutin niya lahat. Ano ba ang pangangailangan mo ngayon? Oras na to. Hospital bill? Sagot niya yan. Pambili ng gamot? Sagot ni Lord yan. Minsan nga, hindi kanya pabibilan ng gamot eh. Pagagalingin ka niya eh, para wala ka ng gamot. Hindi ba? Sasagutin niya lahat. Sasagutin niya lahat kapag maganda ang accommodation. Now, let us take note of the word richly. Sabi niya, richly dwell in your heart. Okay? Go ahead, Jam. So, yung word ditong richly ay importante. The word of Christ must be allowed to dwell richly within our hearts. Anong ibig sabihin nito? Dapat, kung gusto mong mapuno ang puso mo ng salita ng Diyos richly, hindi ka dapat nasasatisfied lamang doon sa minsan ng pagbisita sa iyo ni Kristo. Or minsan ng pagbisita mo kay Kristo. Huwag kang makontento, mga kapatid. Huwag kang makontento lamang sa isang beses sa isang linggo na makarinig ka ng salita ng Diyos. Ang mga mayayaman, hindi na natutulog yan. 24/7, kaya nga sila yumaman eh. Oo, kasi walang tigil yun, 24/7. Now, if you want the word of Christ to dwell richly in your hearts, dapat kaparehas ka ng mga mayayaman. Hard worker. Halos hindi na natutulog kasi aral ng salita ng Diyos. Hindi ba? Busy siya sa pamumuhay, sa salita ng Diyos na natanggap niya. Kailangan doon busy ka. Hindi ka busy bodies na nagmamariters. Hindi ka doon dapat. Dapat busy ka sa pag-aaral at sa pag-a-apply mo ng mga natutunan mo sa buhay mo. Dapat doon ka busy. Hindi sa kung ano-anong bagay. Hindi ka yayaman sa salita ng Diyos. Hindi ka yayaman. Kat parehas din ng mga tao na gustong yumaman pero nakaupo lang. Walang ganun. So, hindi ka rin yayaman sa salita ng Diyos kapag ka nakukontento ka lamang nang makinig ka lang isang beses sa isang linggo. Bisibisita lang, oo. Bisibisita lang, mga kapatid. Sabi kasi dito richly hindi lang basta let the Lord of Christ dwell in your hearts. Hindi lang ganun eh. Richly dwell in your hearts. Kailangan mayaman ang puso mo ng salita ng Diyos. Mayaman ang buhay mo, yung bagong buhay na meron tayo, kailangan mayaman sa salita ng Diyos. Dapat, inaalaw mo na rin ngayon ang salita ng Diyos na i-furnish yung puso mo. Ibig sabihin,
Di ba? Kapag may nagbigay sa'yo ng bahay, thank you Lord yun. Pag fully furnished yan, lalong thank you Lord yun. Kasi pag fully furnished yan, lahat ng pangangailangan mo nandun na. Wala ka nang bibilin, wala ka nang idadagdag pa kasi fully furnished na siya. So, kapag the Word of God is richly dwelling in your hearts, i-furnish niya yung puso mo ng lahat ng pangangailangan mo to live a holy life. To live a holy life. Kaya hindi ka na rin nag-struggle eh. Sometimes automatic na sa'yo eh, yung mga bagay na kaaya-aya, nagagawa mo na siya eh, automatic na. Bakit? Kasi na-furnish na yung puso mo ng lahat ng pangangailangan mo para makasunod ka kay Kristo. Okay? Pinufurnish niya ang ating puso with all the wealth of His commandments and promises. Yung mga pangako ng Diyos na yan, at kasama rin dyan ang mga instructions and warnings. Kaya wala ka ng hanap-hanapin pa. Gusto mo ba ng promises? Diba? Gusto mo ba ng mga commandments? Gusto mo rin ba ng instructions and warnings? Lahat po yan kasama, mga kapatid. So una yon. Pangalawa, second reason why believers are to let the word of Christ richly dwell in them, sabi niya, because believers are to teach. Diba? Sing Psalms, sabi, instruct one another's with words of wisdom. So, kaya kailangang manahan ng salita ng Diyos sa puso natin because we, the believers, are to teach and admonish one another in all wisdom, ang sabi rito. By teaching, it is meant instruction. So, paano mo mabibigyan ng instruction ang mga tao? Kung wala ka namang tinanggap, kung hindi naka-furnish yung puso mo ng lahat ng kailangan mo, anong instruction ang ibibigay mo sa kanila? And by admonition, this means warning. Sabi ko nga sa inyo, kasama yun. Kasama ang warning. Kung may instructions, may warnings din dito. Anong ibibigay mo sa tao? 'Di ba? How can you teach and admonish others? Kung hindi mo naman alam ang salita ng Diyos, kung hindi mo rin naman to hinahayaan na manahan sa puso mo. Kaya nga, ang galing nito kasi pagkakailangan mo siya, ang bilis-bilis mo siyang masambit. Kasi nakastock na siya dyan. Kumbaga para siyang bangko. May nawi-withdraw ka palagi kasi alam mong may deposito ka. Pag wala kang deposit, siyempre hindi ka pwedeng mag-withdraw. Try mo. I-try mo. Ang sasabihin lang, denied. Sasabihin sa'yo, sigurado ka ba account mo to? Ba't hindi mo alam na wala ka palang pondo, tas nagwi-withdraw ka? Ganyan din ang mangyayari sa atin. Kapag ang Word of God ay hindi richly dwelling in our hearts, paano ka magwi-withdraw? Wala namang bangko. May bangko. May bangko pala. Ito yung puso natin ng bangko. May bangko. May account din. Walang deposito. Kasi the moment you receive Christ, nagkaroon ka na ng account. Nagkaroon ka na ng account. So, wala lang siyang pondo. Okay? Insufficient. O, minsan insufficient funds. Bakit insufficient? Kasi, mas marami yung oras mo sa Netflix kaysa sa aral. May aral pa rin naman. Mas marami nga lang ang Netflix. Kaya nga, di ba, mas memorize ba natin ang mga OPA ng mga Korean novela kaysa sa mga kung sino ang pumatay kay Goliath, di ba? Sino daw ang pumatay kay Goliath? Sabi nila si Arnold. So, ganun ang mangyayari sa atin, mga kapatid, kapag mas kabisado pa natin. Di ba? Meron pa rin. May account ka. Yun nga lang, insufficient funds. Kasi mas marami yung inuuna mo kesa sa salita ng Diyos. So,
Let us also notice another fact, mga kapatid. It is not enough to know the word of Christ. It is not enough just to listen. Ano pa ang kailangan gawin? Show it by your deeds. Show it by your deeds. Okay? Faith without action kasi yun, mga kapatid, no? So, it is not enough. Ang dami nating gagawin, ano? Yung peace of Christ, let it rule in your heart. Yung word of Christ, let it dwell richly in your heart. Okay? Knowing the word and not living it is knowing the word of God and not living it is hypocrisy. Oo. Kaya kailangan nagde-demand po ito ng obedience. Alam nyo, mayroon ako nabasa. Sabi niya, ang obedience daw ang susi para makuha mo ang lahat ng treasure na dala-dala ng salita ng Diyos. Sobrang daming promises yan. Sobrang daming kalakip na pagpapala ang salita ng Diyos. Kaso nakalak. At ang susi daw dyan, para ma-unlock mo ang lahat ng mga blessings na yon is obedience. Susunod ako sa iyo, Panginoong Hesus, ngayon at kailanman. Bakit? Ito yon. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na daan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Hesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Hesus, ngayon at kailanman. Yan. Thank you, Lord. Oh, isa pang note kung bakit kailangan should dwell richly in your hearts. Pwede ka namang mag-teach and mag-admonish. Pero not in wisdom. Kapag ka hindi nagdadwell richly in your hearts. Bakit? Ang ibibigay mo lang naman sa instruction sa kanila at saka warning, opinion mo. Kaya pwede ka pa rin mag-instruct. Pwede mo silang bigyan ng instruction. Pwede rin mo lang silang bigyan ng warning. But not in wisdom. Diba? Haka-haka lang. Kung ano lang yung alam mo, yun lang yun. Kasi wala kang word of God na nakaimbak. So nakita niyo po yung dahilan kung bakit kailangang mag-dwell richly in our hearts, yung salita ng Diyos. Okay, mga kapatid. Now, sabi niya, and there is a way, dun sa bandang baba, there is a way to tell whether or not the word of Christ is dwelling in everyone's heart. Yan. Maganda to. Kasi, hindi mo na kailangang ipanghalandakan sa iba. Huy, hindi nagdudwell lang ang word of Christ in my heart. Hindi na. There is a way. Kaya, malalaman mo din sa papaanong paraan. Sabi niya, through hymns, spiritual songs, singings. Sabi niya, basahin ko ulit. Christ's message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct one another with all wisdom. Eto na. Sing psalms, hymns, and sacred songs. Sing to God with thanksgiving in your heart. Ang malalaman mo kapag ka ang tao ay nagdodwell richly in his heart, ang word of God, lagi itong umaawit. Lagi itong kumakanta. Ng ano? Siyempre, yung mga kanta kay Lord. Oo. Psalms, hymns, sacred songs ang sinasabi rito. Hindi yung mga karaoke na kinakanta natin. Gusto lang maging singer nun. Pagka yun ang mga kinakanta niya. Pero ang tao na nagdodwell richly in his heart, ang word of God, lagi itong kumakanta ng mga sacred songs. Di sumalang, umawit sa'yo. Si Arnold nakilord ngayon, no? Kahit minsan, di sumalang,
Magandong ng awit sa'yo. Nasambay kita. Sasambahin kita ng buong puso't kaluluwa, Panginoong Jesus. Kahit minsan di sumalang umawit sa'yo. Yan ang mga tao na alam mo na nagdodwell richly in their heart ang Word of God. They always have a song. And not just a song, sacred songs. Yan. Hindi lang songs. Bukang bibig lagi ng taong punong-puno ng salita ng Diyos. Puro word. Saan lalabas yan? Sa puwit mo? Sa bibig mo. Di ba? Kaya nga, ito, ayokong kausap to. Kasi parang di mo na makausap ng natural lang. Eh, wala kang magagawa doon. Yun talaga lumalabas sa puso. Yun ang nasa puso niya eh. Kaya yun lahat ng lalabas sa bibig niya. What is in the heart will always come out of your heart. Mouth. And finally, mga kapatid, ang ating panghuling duty rito, the third duty ng ating ang pangatlo na we should have a heart is a heart that does everything in the name of Christ. In whatever you do, in words or in deeds, do it all in the name of the Lord. Anong ibig sabihin nito? Again, the believer here has a choice. Tayo na naman ang pipili nito. Kasi ikaw ang magsasalita eh. Ikaw din ang kikilos. Ikaw ang mag-aak. Ikaw ang magsasalita. So ikaw rin ang pipili kung ang pipiliin mo na lalabas sa bibig mo ay salita ng Diyos o hindi. Ikaw din ang pipili kung ang ikikilos mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi. So nasa atin ang responsibility, mga kapatid. Ang maganda rito, whether or not ikaw ay magsasalita or kikilos, ang choice mo dapat ay si Kristo. Oo. Do everything in the name of Christ. Ang isa sa pinakamaganda rito na basihan para malaman mo, tanungin mo, kapag ka si Kristo ba ang magsasalita nito? Pagka ang salita bang ito ay magwiwikain ni Kristo? Pag hindi, then do not say it. Hindi ba? So do everything in the name of Christ. Bakit tayo inutusan na do everything in the name of Christ? Hindi ba pwedeng sabihin, do everything in the name of pastor? Minsan ginagawa natin yan. Uy, sabi ni pastor. Diba? Bakit sinabing do everything in the name of Christ? Ba't kailangan laging in the name of Christ? There's power in the name. Bukod doon sa there is power in the name of Christ, kasi the name of Christ is the only name that God accepts in His presence. Kaya nga pag nagpe-pray tayo, in Jesus' name. Lagi nating sinasabing ganon. Name above all name. Ano yung kanta natin? Hindi ko makakante. Your pitch is higher than any. Oo. The name of Christ. His name is higher than any other. His name is Jesus. His name is Lord. His name is wonderful. His name is Counselor. His name is Jesus. His name is Lord. So, kaya do everything in the name of Jesus Christ. Kasi that is the only name that is acceptable in the presence of God. Huwag mong gamitin ng sino-sinong pangalan. Walang ano rito, walang
password. Walang padrino. Kasi yun lang ang tinatanggap ng Diyos na pangalan, in the name. In the name of Jesus. Sige, no, lagyan mo. In the name of Jesus. In the victory. In the name of Jesus. Last natin. In the mighty name of Jesus. Ano yun? The for O, taas natin. Oh, yun. So, gamitin natin lahat yan in the mighty name of Jesus lamang po, mga kapatid. Okay? Papaano ba ito na in the mighty, do everything in the name of Jesus? Ibig sabihin nito, you must do nothing that will dishonor Christ. That's how you do everything in the name of Christ. Do not do anything that will dishonor Christ. Daling paliwanag, no? Paano ako makakapamuhay na paano ko gagawin ang lahat ng bagay in the name of Jesus? Do not do anything that dishonor Christ. Whenever you speak, do not say anything that will dishonor Christ. Whenever you do something, do not do anything that will dishonor Christ. Yun. It will bring honor to God. Thank you, Lord. So, yun na po, mga kapatid. Tandaan nyo, maganda yan, ha? Requirement yan ng ating new life, a new heart. A heart that is ruled by Christ. Pangalawa, a heart that is rich with the Word of God. Pangatlo, a heart that does everything in the name of Christ. Amen. Okay. Ang mga may birthday sa araw na ito ay si Sister Lisa Cabrera. Si Sister Lisa nga. Si Sister Lisa ay nasa Canada. Di ba? Sister Lisa Cabrera. Brother Nixon. Akala ko ano yung kag. Kagawad yan. Oo, si Brother Nixon. Ng San Fabian. Brother John Paul Marasigan. Sister Precious Toralba. Brother John Carl Besite. Brother Aaron Besite. Parehas sigurong apo ni Mama Ched. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday, mga kapatid. Ayan. Okay. We will end up po with our new song of the week, Perfecter of Faith, composed by Brother Darwin Datu, arranged by Brother Daniel Cosme, interpreted by Sister Zara Abanilla. So, bago po tayo magpaalam, ay re-remind ko lang po ulit sa inyo, alam nyo naman po yung GCash ni Brother Butch or yung GCash ko po. If you want to be part of the Bicol Outreach Life in the Spirit Seminar, pwede nyo pong mag-send, sabihin nyo lang po. At pati dun sa mga
prayer meetings natin at saka mga fellowship natin, mga kapatid, no? Thank you, Lord po. God bless you, everyone. Have a blessed day. There was a man destined to save the world, dwelt with the sinners, bound to be a protector. Was scorned, afflicted, and he suffered. He have surmounted, fulfilled what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds, to see the fall, embrace his fate. All prophecies were done the perfecter of faith. He is our God, the one who lifts us all from the miry pit. His gracious save all men. We believe in Him. He reigns, He oversees and rules over all the earth, fulfilled what was written. The Son of Man, the Son of God, sent down from the highest to face all odds, to see the fall, embrace his fate. All prophecies were done.
2 Timothy 2:2.